Kaninang kaninang umaga ay nagbibiroan kami na ang intro ko ay Happy Birthday Joshua. Para sasabihin ko let's proceed in the book of Joshua. Pero wala tinawanan lang ako Anyway, let me do a proper introduction sa pangangaral ngayong umaga. So let me quote yung trending din sa hold on. Let me quote itong mga salita na iwan nyo na lang ako, huwag nyo na akong dalhin o bantayan pa, total na baril naman na ako, takbo na kayo. Ito yung mga huling salita ni Chris Lawrence Fabian, isang batang Pilipino na ibinigay o namatay para mabuhay yung kanyang mga kaklase. Siya yung humarang sa pinto. Sa ganon ay hindi mapahamak ang kanyang mga kaklase. In the moment of terror, he chose courage. He chose others before himself. No, kahanga-hanga yung ganitong katapangan, pero saan nga ba galing ang ganitong katapangan? No, hindi ko masasabi dahil hindi ko naman personally kilala si Chris. Pero sa teksto na titignan natin ngayon, makikita natin ng isang lalaking humaharap sa higit pang nakakatakot kaysa dalawang lalaki na may hawak na baril. In the face of overwhelming challenge and a very fearful scenario, paano yung lalaking ito ay napalakas at nagkaroon ng katapangan? We will see na ang kanyang Diyos ay nagsalita sa kanya, at ito yung tutunghayan natin ngayon sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9. So yung lalaking tinutukoy natin ay si Joshua. We will be just focusing on verse 7 and 8 sa mga points na i-discuss natin, but allow me to read the sorry Mike, buksan ko na lang. Ayan. So allow me to read the from verse 1 to 9. Tayo po ay tumayo at ating basahin ang salita ng Diyos. Verse 1, nangyari nga, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Joshua na anak ni Nun, na lingkod ni Moises, na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa Jordan ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Mula sa ilang at sa Lebanon na ito hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, sa buong lupain ng mga Hiteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong nasasakupan. Walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Verse 6, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Our text 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito, ang kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkakagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo
saan ka man pumaroon. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita. Makakaupo na po ang lahat. Ang buong bayan ng Israel ay nakatingin kay Joshua bilang isang bagong pinuno dahil si Moises ay pumanaw na. Bilang bagong tagapanguna, dala niya yung bigat na mapunan ang napakalaking responsibilidad na iniwan ni Moises. Kaya very fitting yung tatlong magkakasunod na utos ng Diyos as we see in verse 6, 7, and 9. Bawat utos ay nagsisimula sa magpakalakas ka at magpakatapang ng mabuti. Ang tanong ay bakit, no? Sapagkat ito mismo, ang lakas at tapang ay ang mismong kailangan ni Joshua para mapungunahan ang buong bayan ng Israel tungo sa lupang ipinangako ng Diyos. Pero alam din ni Joshua na this is not a walk in the park, no? Para makamtan yung lupang ipinangako ng Diyos, may mga digmaan sila na dapat pagtagumpayan. Kailangan nilang pabagsakin yung pader ng Jericho na merong kilala na hindi pa nasasakop dahil yung pader ng Jericho ay napakataas at napakakapal. Sabi nga ng ibang mga scholar, yung pader daw na iyon ay sobrang kapal na ang karwahe ay pwedeng dumaan sa ibabaw nito. Tapos, idagdag mo pa yung mga anakim, no? O yung mga anakita. Ito yung mga taong sinasabi na mga espiya, as we read on Numbers 13, na mga tila higante. Ang description pa nga nila dito sa mga anakim na ito ay kung ikukumpara sa ordinaryong tao, ang tao daw ay parang balang o parang insekto lang, ano? Ganon kalaki itong mga ito. Bukod doon, ang mga hukbo na kakalabanin nila ay mga may karwahing bakal. Those are very significant because during that time, ang magkaroon ng karwahe, karwahing bakal, ay para bang tangke in our time. So isipin mo, makikipaglabang ka, itakang gamit mo ang kalaban mo, tangke. So halos ganito yung parang scenario that they have. And just the thought of it, it's very overwhelming. Lahat ito ay mga external factors na kailangan nilang pagtagumpayan. No? Bukod pa dito, yung mga takot at maaaring pag-aalinlangan na they need to deal internally among themselves. Naalala nyo yung problema before, no? 10 out of the 12 spies na pinadala doon para mag-espiya sa lupang pangako ay natakot sa mga higanteng anakim. Isa pa lang yun, problem. Ngayon, kung i-consolidate natin lahat, that same fear may still be with the people of God. At sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng si Joshua lang ang malakas. By the way, si Joshua at si Caleb, yung dalawang espiya na matapang na, sige, sakupin na natin out of those 12 spies, no? Pero again, hindi pwedeng si Joshua lang ang malakas at matapang. Pero bilang tagapanguna, ito ay dapat magsimula sa kanya. Anong lakas at tapang ang kailangan ni Joshua? Saan niya ito makukuha? At ang ibinigay ng Diyos na pagmumulan ng lakas at tapang ay hindi mas maraming sundalo o mas magandang estratehiyang militar, kundi aklat ng kautusan, ang Torah. No? This is their whole Bible back then. Ito yung buong kasulatan na meron sila. Ang aklat ng kautusan ay kasulatan ng tipanan o kasulatan within the covenant. Ito yung mga salitang ibinigay noon sa Israel, nung time na pinalaya sila sa Ehipto, mga utos na nagtuturo sa kanila kung paano mamuhay bilang mga tao ng Diyos. At para sa mga Israelita, ang mga salitang nakapaloob sa Torah ay hindi lang impormasyon, kundi mismong pagsama ng Diyos sa kanila at ang sundin ang kautusan ay tanda ng katapatan sa Diyos na sa kanila ay nakipagtipan. Now, we can also see na hindi lang maging malakas ka at matapang yung inulit-ulit. Even in verse 7 and verse 8, yung pagbibigay diin sa mga salitang careful to do. No? Inulit din yung careful to do sa 7
at sa 8, no? Na pumapatungkol, kapag tinignan natin yung original word, ay pagbabantay at pag-iingat. It is about guarding. We are familiar with Psalms 119, no? At dinidiscuss natin na kapag sinabing careful to do, guard, it's like treasuring, no? Ibig sabihin, ang lahat ng nakasulat sa Torah ay naiingatan, binabantayan, tulad ng isang mahalagang kayamanan. But again, yung word ay careful to do. Nagagawa lang na para bang naiingatan at nababantayan ang Torah o ang kasulatan bilang isang mahalagang kayamanan kapag ito ay nasusunod at naisasagawa. Kaya merong to do. Careful to do. Now here we see na kung kung merong dapat baguhin, ito hindi yung nakakalunod na sitwasyon, kundi ang mga debosyon, no? Yung mga panloob na pagkatao ng mga tao ng Diyos. And if the book of the law becomes our treasured possession, hinuhubog tayo nito na maging tapat sa ating misyon na gawin ang layunin at kalooban ng ating Panginoon. Kaya, yung mensahe na gusto kong kunin mula sa teksto na ating pag-aaralan ngayon ay ito, na kahit sa harap ng napakalaking hamon at takot, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos ang humuhubog sa karaniwang tao upang maging tapat. Even in the face of overwhelming challenges and fears, treasuring God's word is what shapes ordinary men into faithful men. Pero in our text, kapag nilinaw natin yung word na faithful o tapat, ang pinapatungkulan nito ay mga courageous men. So, from fearful men to courageous men who are faithful to their God. Matapang silang sinusunod ang salita ng Diyos ng kanilang Diyos. Again, ito ay tapang na manatiling tapat sa Diyos sa gitna ng pagsubok. And so we will go back again to the question, paano na itong mga pinapahalagahang kasulatan ay humuhubog sa mga tao? We will see that it does not happen by accident. It does not happen automatically. It happens through two commitments. Dalawang pagkukumit o pagde-devote ng sarili nila. And what are those commitments? It is first, meditating the treasured word continually. Pagbulayan ang salita o ang pinapahalagang salita ng may tuloy-tuloy o pagpapatuloy. And then secondly, obeying the treasured word faithfully. Ang pagsunod sa pinapahalagahang salita ng may katapatan. Let's look at the first point, no? Meditating God's word continually. Paano tayo hinuhubog kapag pinagmimilayan natin ang salita ng Diyos na ating pinapahalagahan ng tuloy-tuloy, no? I would say na sa discussion na ito or sa pangangaral na ito, ang ating panloob na pagkatao ay napapatibay. When the word of God is meditated continually, ang ating panloob na pagkatao ay napapatibay. I want you to see the negative command sa verse 8, at least yung first part of it. Ang aklat ng kautusan ay wag. Again, negative command, wag aalisin o hindi dapat humiwalay sa kanilang bibig. No? Yung pag-alis o paghiwalay na binabanggit dito ay unti-unting pagdulas o dahan-dahan na pagkaanod, no? Nadadala, dahan-dahan na pagkadala. Ang panganib ay hindi yung bigla na lang parang eto, Torah, itatapon na lang ni Joshua bigla, hindi ganon. Ang panganib na pinapatungkulan dito ay yung unti-unti na mapabayaan ni Joshua yung salita, na para bang hihinto siya na salitain yung mga salita ng Diyos, na para bang hihinto, may mga panahon na para bang titigil siya unti-unti sa kanyang engagement doon sa salita ng Diyos. Kaya ang utos ng Diyos ay laging nasa labi ni Joshua. Yung kasulatan ay dapat laging nasa labi. Ibig sabihin ito, binibigkas dapat ito, sinasalita dapat ito, tinuturo dapat ito, at inihahayag ang mga salita ng Diyos.
Ang aklat ng kautusan ay inaasahan na dapat aktibo sa ating mga bibig, hindi lang itinatago sa isip. No? Dapat ito ay naririnig. At si Joshua bilang leader ay dapat inaasahan na nagsasalita ng salita ng Diyos, ng salita ng kautusan. Hindi lang sa kanyang sarili, kundi maging sa kanyang mga pinapangunahang hukbo at sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kanyang pinapangunahan. Pero bakit kaya wag aalisin sa bibig? Bakit yung word ay wag aalisin sa bibig? That's my personal question. Sabi ko, bakit hindi wag aalisin sa tenga? Personally, I think this is because yung greater emphasis na pinapakita dito ay yung marinig ng iba mula sa atin na mga tao ng Diyos, yung salita ng Diyos. If I will go back doon sa binasa natin, bakit sinasabi ng Diyos na sundin mo yung mga salita ni Moises, yung mga ipinag-utos ni Moises? I think this is because of that. Para makita na bilang tao ng Diyos, siya ay nagsasalita at yung salita niya ay otoridad na mula sa akin na Diyos mo. Kaya yung wording sa ginamit, sundin mo si Moises. Bakit? Kasi sinasalita ni Moises yung kautusan. No? Again, that's my personal take. Pero ang salita dito, makikita rin natin hindi lang, yung inutos dito ay hindi lang negative command. We can also see yung positive command na ang sabi dyan ay pagbulay-bulayan. Pagnilay-nilayan. Yung salitang ginamit naman dito ay tumutukoy sa bulungan ng mga salita tulad ng tunog na nililikha kapag ang baka ay kumakain ng damo. No? Pag sinutsu niya yung damo, di ba may ingay yun na maririnig mo, no? Habang kumakain yung baka. Mahina, pero meron kang maririnig. Ang pinapatungkulan kasi pala dito ay yung paulit-ulit na pagmuya sa pagkain para mas lalong makuha yung bawat sustansya. No? Kung gayon, ang pagninilay o pagbubulay-bulay ay paulit-ulit na pagmuya o pagbalik sa salita. Paano? Sa pamamagitan ng sinasalita para makuha mo yung bawat katotohanan ng salita. So it's contrary to what we know as meditation, that you will be quiet and empty yourself. Yung meditation na sinasabi dito ay sasalitain mo yung mga salitang pinagninilayan mo. Hayaan mong marinig mo at marinig din ng iba yung mga salitang pinagbubulay-bulayan mo. So, yung pagbubulay-bulay ay may sense ng pag-uulit-ulit. Tapos, mapapansin nyo doon sa text natin, dinugtungan pa ng araw at gabi. So, nakikita nyo yung progressive flow ng idea, no? But let me clarify na nung sinabi na araw at gabi, hindi nito sinasabi na pagnilayan mo lang siya sa araw at pagnilayan mo lang siya sa gabi. Walang paglilimita na siniset dito sa text natin. Ang pinapatungkulan na araw at gabi ay yung pamumuhay sa buong araw. You have the whole day to reflect of the Word of God. Meron kang buong araw na pagnilayan ng salita. Habang araw, pwede mong pagnilayan ng salita. Habang gabi, pwede mong pagnilayan ng salita. Sa bawat sandali ay maaari mong pagnilayan ng salita. We have no excuse. We have no excuse. Parang yun lang yung pinapakita dito. Huwag mo nang i-excuse yung sarili mo. Meron kang buong araw para dito. Ito yung kailangan ni Joshua, no? Yung patuloy na pagbubulay ng salita, ito yung kaparaanan na binigay sa kanya ng Diyos para pagtibayin yung panloob na pagkatao ni Joshua. Actually, may mga words na siya na huwag kang matakot. Huwag kang manlupaypay. Paano niya gagawin yun? Balikan, pagnilayan yung mga salita. Ang kanyang puso, isip at kalooban ang unang isinasalang kapag humaharap sa mga nakakalunod na hamon at nakakabalisang takot. Internally, yung mga internal na pagkatao natin, yung dinidil at unang humaharap, no? Yung unang sinusubok. At kapag mahina yung panloob, mabilis bumagsak. No? Bago humarap sa espada at karawahe ng kalaban.
ang puso ay maaaring nilulusob na ng takot at pagdududa. Kaya ang panloob na pagkatao ang pinapalakas dahil ang puso na puno ng salita ng Diyos ay pusong hindi mayayanig ng takot at hindi maliligaw ng pagdududa. It is equipped para pagtagumpayan ng mga iyon. At kapag ang puso ay equipped ng mga pinagnilayang mga salita, ang pusong ito ay handa na ring sumunod at gumawa. Kahit mahirap, kahit delikado, kahit imposible yung nasa harapan mo, ito'y susunod sa Diyos. Ang panloob na pagkatao na nagpapatibay ng salita ay panloob na pagkataong handang maglingkod, handang magtiis, handang maging tapat. No? And makikita natin yung aral, no? Believer grows internally when God's word becomes a daily meditated priority. Mas lumalago ang panloob na pagkatao ng isang mananampalataya na araw-araw prioridad ang pagbulayan ang salita. As we become more convinced internally about the Word of God, the more we grow in faithful obedience to the Word of God. Pinagninilayan mo ang salita, mas nagiging kumbinsido ka na karapat dapat sundin ang salita ng Diyos. Si Martin Luther sa kanyang sulat sa kanyang barbero na si Peter Beskendorf, pinamagatan niya yon na a simple way to pray. No? Dinescribe niya doon sa letter na yon yung kanyang sariling method ng pagninilay ng scripture. And I think we can learn from this. Sabi niya, fourfold approach of meditating the word of God. Una daw, tinitignan niya ito o pinagninilayan niya ito bilang katuruan, teaching. Ano ba yung nire-require ng Diyos sa akin o ano ba yung tinuturo ng Diyos sa akin? Pangalawa, thanksgiving. Ano yung pinapakita ng Diyos sa akin na ibinigay na niya at dapat kong ipagpasalamat? Pangatlo, confession. Kapag nagninilay siya, hinahanap niya kung ano yung mga kasalanan na kumapos siya, nag-fallen short siya. At pang-apat, pinagninilayan niya yung salita bilang panalangin. So ito yung sinasabi din na pray the Bible, no? Sabi dito, sa approach na yon, hinihingi niya o nilalapit niya sa Diyos yung mga salita na maging totoo sa kanya. Devoted si Luther sa Psalms, kaya tinawag niya yung Psalms na Little Bible, no? Dahil parang sabi niya, yung scripture daw ay yung summary daw ng scripture ay makikita daw sa Psalms. So ito yung minimeditate niya dahil yung pinaniniwalaan niya, ito yung pinagninilayan niya at lagi niyang iniisip. So isipin niyo, if the great reformer needed this kind of discipline about meditating the word of God, how much more do we do? No? Paano pa tayo? Kailangan natin. Maganda kasi Psalms dahil kinakanta, inaawit, sinasalita talaga, naririnig, which is the very purpose of meditation. We cannot deny na ang pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ng patuloy, araw-araw at paulit-ulit na exposure sa salita ng Diyos. We know this by experience as well. Di ba? Hindi sa pamamagitan ng matinding emosyon lumalago ang ating mga pananampalataya. Minsan, pwede, mukhang lumalago, pero kung base lang sa emosyon, makikita mo babagsak at babagsak yan dahil hindi naman tayo laging nasa height of our emotion. Hindi rin pwedeng ang basehan ng paglago sa pananampalataya ay yung mga kakaibang karanasan. Paano sa mga ordinary days? At mas marami yung mga ordinary days. Ang sabi dito, ang paglago sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita which is available to us every day. Alam mo, may mga tao nga sa China, hindi available sa kanila because they are persecuted. What they do, gagawa nila ng paraan. Again, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Di ba? We see here na kung gusto mo at pinapahalagahan mo yung salita, ang sinasabi sa atin, pagninilayan mo ang salita. Pero ang tanong, bakit araw-araw? Bakit naman kailangan araw-araw? We know,
Dahil ang kaaway ay hindi naman natutulog. No, when we talk about enemies of the faith, 'di ba? Tatlo 'yon, no? Sarili nating kasalanan, kasalanan na nasa mundo, maging gawa ng dyablo. Again, ang kaaway ay hindi natutulog. Isipin niyo pa, may mga pag-aalala na bumubungad sa iyo sa umaga. May mga tukso na nakaabang sa iyo sa tanghali. May takot na tumatambay sa iyo sa hapon at pagdududa na bumubulong sa iyo sa gabi. Kaya't ang puso na isang araw na walang pagninilay ay pusong tila ba binibigyan ng puwang ang gawa ng kaaway. Sa dami ng mapanlinlang at magulong tinig na naririnig natin, kailangan nating panatilihin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Kailangan nating isalita ang salita ng Diyos. Pagnilayan natin ang mga salita dahil bawat tao ng Diyos ay tinatawag na mga tao ng salita. We are people of the Word. Sabi nga ni Thomas Watson sa kanyang libro na The Godly Man's Picture, na hindi ko pa natatapos, hanggang intro lang ako Tsaka yung mga scan-scan no? Pero wag niyo akong gayahin. Pero ang sabi niya doon, a godly man is a walking Bible. Hindi niya lang dala yung Biblia niya, lumalakad siya sa Biblia at tanungin mo siya, alam niya, yung Biblia, ang kanyang mga salita ay hango sa kasulatan. Ang mga desisyon niya ay resulta ng mga pinagninilayang mga salita, tulad ng paglalarawan sa mga Puritan, sugatan mo ang Puritan. Anong lalabas? Kasulatan. Bakit? The more they are persecuted, the more you will hear the word from them. Ang mga tao ngayon, the more they are persecuted, the more they go away from the word. Pero hindi dapat ganon. The more we are persecuted, ang lumalabas sa atin dapat ay ang mga napagninilayan natin ng mga katotohanan ng salita. Paano yan mangyayari kung hindi natin pinagninilayan ang salita? Kung ibang tinig ang ating pinapakinggan. Kaya yung hamon sa atin, no? In order for us to be able na yung sundin, yung sinasabi na huwag kang kakaliwa o huwag kang kakanan, diretso lang, no? Ang hamon sa atin ay huwag sa mundo na napakaraming tinig. Yung ingay na mga naririnig na nagdudulot sa atin ng takot, ng pressure, ng mga competing priorities na pinapalitan yung salita, let us be intentional to commit ourselves doon sa mga vocal and repeated meditation of Scripture. Makinig ka ng mga salita, salitain mo. Kung hindi, di ba? Sabi nga maganda rin to kasi minsan ang excuse natin, wala akong time para makapakinig ng salita. You know, we live in this time na napakaganda ng mga teknolohiya. Habang naguhugas ka ng plato, pwede kang makinig ng pangangaral. Habang nagbabiyahe ka, para hindi ka mahilo sa pagbabasa, pwede kang makinig ng mga audio Bible. Pwede mong gawin ang mga ito. Pero meron pa ring mga dahilan ng mga tao. No? Again, take every opportunity. Lead your family, your friends in the Word. Huwag mong hayaan na malaman lang nila na Kristiyano ka. Sana marinig nila sa'yo, sa mga bibig mo mismo, ang salita ng Diyos na iyong sinasamba. Ang ating panloob na pagkatao ay hindi lumalakas sa pamamagitan ng mga likes sa social media. No, when we post, may likes, hindi yun yung pagpapalakas, hindi rin yung pag-scroll. No? Ang panloob na pagkatao ay napapalakas kapag patuloy na pinagbubulayan ng salita. And so our internal resolve is to keep the word central in our lives. Bigyan mo ng oras kung ano yung mahalaga. Huwag kang magmadali. Salitain mo yung salita. Nguyain mong maigi para sa ikalulusog ng iyong kaluluwa. No? Kung merong dalawang tao na kumakain ng parehas na pagkain, halimbawa, hindi ko pinagpaalam kay Jamie, pero example natin si Jamie saka si Ryan. Parehas sila ng meal plan for their health, no? For example, si Ryan ay lumulunok lang at si Jamie ay ngumunguya ng mga pagkain.
Bagamat parehas yung kinakain nila, sino yung mas magiging malusog at makikinabang sa kinakain nila? Siya nangumunguya ng pagkain na kinakain niya. Let's do the same for our spiritual food. Nguyain mong maigi yung salita ng Diyos. Without meditation, the truth of Scripture does not reach the heart. Kung walang pagninilay, hanggang dito lang yan. Hindi aabot sa puso. Maaring isa ka sa mga nagsasabi na wala kang mahanap na oras para sa salita dahil sa dami ng responsibilidad at mga kailangang paggawa. If you don't have time, then make time. Gawan mo ng oras. Gawin mong prioridad ang salita. Payukuin mo ang ibang gawain para mabigyang daan ng pagninilay mo sa banal na kasulatan. Kapag, again, stuck ka sa traffic, makinig ka. Naguhugas ka, makinig ka. Pagising mo sa umaga, naliligo ka, nagpe-prepare ka para pumasok, makinig ka. Buksan mo. Meron kang pwedeng pakinggan ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi mo babalikan yung mga bagay na hindi sariwa sa'yo. So let the word be fresh to you by listening to the word regularly. Makinig ka sa mga salita ng Diyos. Wala kang audio Bible, edi i-record mo yung mga nagbasa ka ng salita, i-record mo yun ang pakinggan mo paulit-ulit. Yeah. When I talked to Pastor Joseph before, isa sa mga sinabi niya sa akin, dinidevour niya yung mga turo sa kanya sa GMA. Obviously, yun yung mga naririnig natin sa kanya. Yung mga naririnig sa atin ay yung mga madalas nating nguyain. Kapatid, ano yung inunguya mo? Ano yung pinagninilayan mong madalas? And if we will be honest, wala nga ba talagang oras? Sa sobrang busy na wala nga ba talaga yung pagso-social media? Sa sobrang busy na wala nga ba talaga yung mga libangan natin sa ating mga cellphone? Wala na nga ba talagang oras sa mga Netflix, YouTube, Disney Plus? Again, I'm not saying radically to stop those. What I'm saying is make the meditation of the word your priority if you want to grow spiritually. Kung gusto mong lumago, kailangan mong maging resolved, gagawin ko to, pagninilayan ko to, paglalaanan ko to ng oras. Di ba ganyan sa exercise din? Sabi ng mga tao, wala akong time. Hindi. Pare-parehas lang tayong may 24 hours, gawan natin ng paraan. Ang mahalaga ay ipaglalaban. Naalala ko si Saul, during her chemo days, isa sa mga epekto sa kanya nung chemo ay nasusuka siya o nawawalan siya ng gana sa pagkain. Pero pinipilit niyang kumain dahil alam niyang yun ay mabuti para sa kanya. Kailangan niyang sanayin yung sistema niya na tumatanggap ng pagkain kahit na nasusuka siya. Maaari siyang sumuka, at pag sumuka siya, hindi niya sisisihin yung pagkain sa pagsusuka niya. Alam niya na yung sakit na meron siya ang dahilan kung bakit siya nasusuka. Similarly, hindi ang salita ng Diyos ang problema pag tila ba sinusuka at inaayawan natin ng mabuting salita. There is a problem within us. Ang ating mga kasalanan na binubusog tayo sa mga maling bagay kung kaya nawawala na tayo ng gana sa mga salita na mabuti at tama. You know, kapag pumunta ka sa birthday party, ang ginagawa mo, ginugutom mo yung sarili mo para makakain ka doon sa handa. Subukan mo kumain na ng marami at busog na busog ka na kahit gaano kasarap yung nasa birthday party, hindi ka kakain. Alam mo, kahit gaano kabuti yung salita ng Diyos dahil busog ka na sa mga maling bagay, hindi mo hahangarin yung salita ng Diyos. Una mong kainin ang salita ng Diyos, wag huli. Busog ka na eh. No? Unahin mo yung salita ng Diyos. Let it be a priority. At kung sa pagkakataong ito, ang puso mo ay nagsasabi na wala na talaga akong gana sa salita, gusto kong sabihin sa iyo na nakaramdam din kami niyan. Hindi ka nag-iisa. Pero tulad ni Saul, kumain ka pa rin. Kahit ayaw mo. Kumain ka pa rin. Hindi dahil sa gana, kundi dahil kumbinsido ka na kailangan mo yung salita. Humingi ka ng tulong sa Kanya
na may akda ng salita. So, ang pagbubulay-bulay ay hindi nagtatapos sa isip. Ang salita na nasa ating bibig at nasa ating puso ay dapat maging salita na naisa sa buhay. No, ang paghahanda ng puso ay kailangan na magbunga sa pagsunod ng kamay. Inihahanda, pinapalakas yung puso para maging matapang yung kamay sa pagsunod. No? Meditation prepares the heart, but obedience proves the faith. Tignan natin yung ikalawang paraan kung paano hinubog ng salita ang tapat. No? By obeying God's word faithfully. At itong kaparaanan naman na ito, ang kalooban ng Diyos ay naipapamuhay. No? Hinuhubog tayo para mas lalo pa nating maipamuhay ang salita ng Diyos. Sa isang pagsunod, dinugtungan mo ng pangalawang pagsunod, makakapamuhay ka, no? Na para bang mas napapatibay yung mga susunod mo pang pagsunod. Pansinin na, ang text mismo nagsasabi na yung meditation is not the end in itself. Dahil sa pinapakitang layunin ng meditation. Sabi dun sa verse 8, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Merong purpose yung meditation. At yung purpose ay para masunod natin ang lahat ng nakasulat. Paulit-ulit din yung sinasabi, again, yung careful to do according to all the law. Dahil pinapakita nito na yung pagnilayan ng salita ay ang layunin niyan ay upang maingatang maisagawa ang lahat ng nakasulat sa salita. Ang layunin ng pagninilay ay para makasunod. Sinasabi dyan lahat. Kasi ang sinasabi sa atin ay dapat hindi tayo selective sa ating mga susundin. Ito lang gusto kong sundin. Ito, medyo na-offend pa ako dito, hindi ko yan muna susundin. No, hindi. Sabi dito, lahat ay ating sundin. Hindi maaaring pumili at mamili si Joshua kung aling bahagi ng Torah ang susundin. Hindi niya maaaring sundin ang mga madaling utos tapos babaliwalain yung mahihirap. Kaya sabi sa verse 7, huwag liliko sa kanan o sa kaliwa. Sabi, diretso lang. Tindigan mo yung diretsong daan ng salita. Huwag kang lilihis o babaling sa iba. Kasi pwedeng may ibang tumawag o may iba siyang tinig na marinig. At kung gagawin ito ni Joshua, kasunod doon sa text, yung pangako. Ano yung pangako? That you may have good success, matagumpay wherever you go. Verse 8, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Gusto ko kagad linawin na yung word na prosperous ay pumapatungkol sa pag-abante, pag-advance, pagsulong. In this case, in our text, ito ay pagsulong ng layunin ng Diyos. Yung tipan ng Diyos na sakupin yung bayan, no? Yung lupang pangako. Again, pagsulong ayon sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos. This is a divine empowered forward movement. No? Samantalang yung good success, ang pinapatungkulan naman yan ay pagkilos ng may karunungan o pagkakaroon ng matalinong pagkaunawa. Sa mga ESV commentary niya, nakalagay na kagad dyan na parang naka-asterisk na to act wisely. So yung good success pala dito ay maging matalino sa paggawa. Yung parehas na mga salita ay naglalarawan sa kabuuang binibigay ng Diyos sa kanila ng mga sumusunod. Sa panlabas na aspeto nito na isusulong o na isasagawa yung misyon ng Diyos, habang yung panloob na karunungan naman ng mga taong sumusunod ay pinalalago para mas mayaman pang maisulong at mapangyari ang kalooban ng Diyos. There are times na para bang ayaw mong sumunod, but success here is like saying, bibigyan kita ng karunungan para magawa mo yung mga pinapagawa ko sa'yo. Yung prosperous at success pala, sa text na meron tayo ay hindi patungkol sa kayamanan, kundi makamtan yung pangako ng Diyos. Ang tunay na prosperous at tunay na successful ay yung makamtan mo kung ano yung pinangako ng Diyos. Again, people would think,
ako ang magdidikta kung ano yung prosperous at yung success, no? We need to look ano yung intensyon ng may akda. Bakit niya sinabi to prosper? Bakit sinasabi ng Diyos to prosper? Dahil kalooban niya ang pinakamabuting mapangyayari sa atin ng mga tao niya. This shows na yung tagumpay na tinutukoy dito ay tagumpay na nakadugtong sa patuloy na pinagbulayang salita na inilalapat sa tapat na pagsunod at paggawa. Ang matapang na pagsunod ng kamay sa kabila ng mga nakakatakot at nakalulunod na hamon ay posible dahil sa pusong pinalakas ng pagninilay. Ito ay kaparaanang mula sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. No, yung tapat na pagsunod, it is not self-generated strength. Ito ay mula sa pusong nagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kung ang lakas at katapangan ay kayang i-produce ni Joshua on his own, he won't be commanded to be strong and courageous 3 times. Meron pa nga sinabi dito na huwag kang matakot at huwag kang manlupaypay sa verse 9. Tapos ang sinasabi, bakit ka hindi matatakot at manlulupaypay? Dahil sasamahan ka ng Diyos. Dahil hindi sa sarili mong lakas, kundi sa lakas na mula sa Diyos na pinapadaan niya sa pamamagitan ng salita. People would say, I feel weak. Ang sabi ay, napagnilayan mo ba ang salita? Ginagawa mo ba yung sinasalita? Merong mga Puritans na nagsasabi, parang small conversation, na bakit ba ako ganito? I feel weak. Sabi niya, ang tanong niya doon, nagbabasa ka ba ng salita? Ngayon, doon pa lang tayo, doon pa lang sa nagbabasa eh. Sabi niya, nagbabasa naman. Tapos, ang sunod niyang tanong, pinagninilayan mo ba yung mga binabasa mo? Hindi makasagot yung sabi nung Puritan, that's why. Huwag ka lang magbasa, pagnilayan mo ang iyong mga binabasa. Kapag sinasabi ng mundo na magtiwala ka sa sarili mo, ang sinasabi ng Diyos ay magtiwala ka sa kanyang mga salita. Ang lakas ni Joshua ay hindi kanya, ito ay nagmumula sa Diyos na pinapadaan sa kanyang mga salita. We can look at the history at ito ay magpapatotoo na ang lakas, hiwalay sa salita ay kahinaan. At yung kahinaan naman na nakaugnay sa salita ay masasabi nating kalakasan. Look at Adan and Eve. Kailan sila bumagsak? Nung umalis sila sa inutos sa kanila ng Diyos. Nung nagduda sila sa salita, nahulog sila sa pagkakasala. Si Solomon, napakatalino, kamangha-mangha, pero sa kabila ng karunungan, humiwalay sa salita, at siya din ay nagkasala. Pero we have also yung mga weak, pero nakadugtong sa pangako at salita ng Diyos, yun yung tunay naman na kalakasan. Like for example, si Gideon, with the 300 na hukbo, mula sa 32,000 down to 300, dahil nagtiwala siya sa sinabi ng Diyos, siya'y pinagtagumpayan ng Diyos. Si David, hinahamak dahil sa pagiging bata niya, no? Pero siya yung ginamit ng Diyos. Dahil sabi niya, hindi dapat hamakin ng Diyos. Yun yung mga pinagnilayan niya kapag nagpapastol siya. Hindi, pagtatagumpayin tayo ng Diyos. At yun yung dahilan para sa ipagtagumpayin ng Diyos laban kay Goliath. So, ang hamon sa atin ay buong puso nating sundin ang kasulatan. Huwag tayong magduda, huwag tayong kumaliwa o kumanan. Kapag nagdududa ka, i-feed mo lalo yung sarili mo ng salita ng Diyos. Bawat parte ng salita ng Diyos ay ituring nating kayamanan na dapat nating isabuhay at ingatan. Sabi sa Kawikaan 28:26, siyang nagtitiwala sa kanyang sarili ay hangal. This is the very contradiction of what we've learned patungkol sa kanila na nagtitiwala at pinapamuhay ang salita. Sila ay magtatagumpay, sila ay magiging marunong, they will prosper and they will have good success because of the Lord. Dahil sa salita ng Diyos. Kaya
magpakalakas ka sa pagbubulay sa salita at magpakatapang ka na sundin ang lahat ng nasa salita. Alam nyo, yung be strong and courageous, laging ina-apply natin sa kung ano-ano na lang. Pero dito, ang sinasabi, be strong. Let your heart be strong. And yung mga kamay natin na gumagawa para sa Diyos ay maging matapang. Dahil kung ano man yung kaharapin natin, dapat pa rin nating sundin ang Diyos. Walang panahon na sinasabi ng Diyos na wag mo akong sundin. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, ang sinasabi ng Diyos, sundin mo siya. Dahil yun yung pinakamabuti para sa'yo. In our text, ang perpektong pagsunod sa lahat ng nakasulat, ang kondisyon para tanggapin ang pagpapala. Ngunit, tayo ng mga makasalanan ay hindi makakatugon sa kondisyon na ito. Sa simula pa lang ng laban, nagkasala na tayo. Kaya kailangan natin ng isang higit kay Joshua na mangunguna sa atin. Higit kay Joshua na pinagninilaya ng salita ng kanyang ama. At perpektong sinunod ang lahat ng nakasulat. Walang ibang nakagawa sa kasaysayan yan, kundi ang Panginoong Hesukristo lang. Ang kanyang pagsunod ay binibilang sa atin lahat na nagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. At ngayon, bilang kaloob ng biyaya, ang Espiritu naman yung nagbibigay ng kapangyarihan upang tayo ay sumampalataya at lumakad ng may pagsunod sa Kanya. Hindi bilang paraan ng pagkakamit ng kaligtasan, again, yung paggawa na ginagawa natin o pagsunod ay hindi paraan para makamtan ang kaligtasan. Ito ay bunga ng kaligtasang tinanggap mo. Let's not confuse na kailangan ko maging mabuti para maligtas. You cannot. Pero yung kabutihan na yan, yung pagsunod sa kautusan, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, yan ay kasunod at bunga ng iyong tunay na kaligtasan. We have that in our Confession of Faith. Sabi sa chapter 19, paragraph 7, ang Espiritu ni Kristo ang sumasakop at nagbibigay kapangyarihan sa kalooban ng tao, internal, na gawin ng malaya at masaya ang kalooban ng Diyos, external. Dahil kay Kristo na siyang nagpapalakas ng puso, masaya tayong gumagawa sa ating Diyos. Isipin niyo yan. Maging yung confession of faith is galing din, no? Lakas at tapang na biyaya ng Diyos sa atin. Kung nabigo kang ingatan ng aklat ng kautusan, kung nabigo ka, as you try to evaluate yourself at nakita mo yung sarili mo, hindi ako ganon. Kung ang iyong bibig ay nagsalita ng mga salita ng sanlibutan kaysa sa salita ng Diyos, kung ang iyong pagbubulay-bulay ay masigit sa problema, sa mga bagay na nandito sa mundo, kaysa sa mga bagay na makalangit o mga bagay na makadiyos, kung ang iyong pagsunod ay hati at nag-aalinlangan sa halip na buo at may pagtitiwala, para sa iyo ang mabuting balita. Alalahanin mo yung mabuting balita, may pagpapanumbalik at kapatawaran kay Hesukristo. Siyang perpektong tagapag-ingat ng kautusan, kaya kanyang ingatan na masunod ang kautusan. Kaya kanyang palakasin gamit ang kautusan. Imagine what Christ did on the cross para ito ay maging posible sa atin ng mga makasalanan. Yung mga bagay na hindi natin naiibigan, binibigyan niya tayo ng paghahangad, binibigyan niya tayo ng kasiyahan na sundin. Dati, naman, sino bang masaya na mag-church nung bata pa? Sila na lang. Ngayon, noon, lagi pa tayo nagre-reklamo, but you know, something has changed. Ang mabuting balita, ang dahilan kung bakit meron tayong kasiyahan na magtipon-tipon para sa kanyang kalwalhatian. Because of Christ. Let me end. Sabi, narinig na rin natin to, a Bible that is falling apart usually belongs to someone who is not. Ang gutay-gutay na Biblia ay
pag-aari ng isang tao na hindi magulo o hindi gutay-gutay yung buhay. Can we really say that we treasure the word kung hindi natin ito pinagninilayan? Can we really say we treasure the word kung hindi naman natin ito sinusunod? You know, when we say we treasure the word, we are willing to meditate on it and we are willing to obey it. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa mga salita na inyong ibinigay sa amin. Salamat sa pagpapalakas. Tunay na alam mo ang kalagayan namin. Palakasin mo ang aming puso. Bigyan mo ng tapang ang aming mga paggawa. Sundin ka namin na, O Diyos, we always pray na kami ay panatilihin nyo. Pero sana makita namin na itong pagpapanatili ay may pagkilos patungo sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, ikaw ang magpala sa amin ng aming mga napakinggan. Tunay kang maging lakas at maging katapangan na siyang humuhubog kapag aming pinagbubulayan ang inyong mga mabubuting katotohanan. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.